Sa pagpapatuloy ng recap, makikita nga na nagsimula na ang auction, at muling nagsalita ang MC para ipakilala ang naturang okasyon. Ipinaliwanag nito na, bago magsimula ang auction, nais muna nitong bigyan ng detalyadong paliwanag ang mga kalahok. Ayon sa kanya, ang Ipantang Auction ang pinakamalaking charity auction sa buong Japan at isa ring world-class na kaganapan. Dagdag pa nito, 70% ng malilikom na pondo mula sa auction ay idodonate sa United World Relief. Nagpasalamat din ang MC sa mga mayayamang pamilya mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumalo. Isa-isa nitong ipinakilala ang mga prominenteng personalidad na naroon. Una narito si Mr. Taketo Kamida, ang presidente ng Kamida Shoji mula sa Japan, kasunod si Andy John mula sa England, Louisiana mula sa France, at Babak mula sa South Arabia. At higit sa lahat, ipinakilala rin ang ating bida, si Lin Xin mula sa China. Pagkarinig sa pangalan ng ating bida, nagulat ang maraming naruroon. Tanong pa ng ilan, sino raw si Lin Xin? Wala raw silang naririnig na ganoong tao mula sa Lin family o group sa China. May nagsabi pang marahil ay isa lang daw itong Novorish na pumunta roon para lang magpalawak ng kaalaman. Habang tahimik lang na nakikinig ang ating bida, bigla itong tumayo at dumiretso sa stage. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita ng mahinahon ngunit buo ang loob. Humingi muna siya ng paumanhin dahil nasasayang daw ang oras ng lahat. Nagpakilala siya bilang si Lin Xin mula sa China. Aniya, bagamat kilala ang kanilang bansa bilang tagapagtaguyod ng Oriental etiquette at hindi raw niya dapat agawin ng spotlight, nais niyang magsalita para sa mas maayos na pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Lahad pa ng ating bida na dumalo siya roon para kolektahin ang mga Chinese cultural relics na gusto niya. Napatingin na lamang si Zia Yuxuan habang tahimik na nakikinig. Ipinahayag pa ng ating bida na ang isang relic na nasa brochure ng auction, na kinuha mula sa China at dinala sa ibang bansa, ay kailangan niyang makuha anuman ang halaga nito. Habang sinasabi ito, ipinakita rin si Saito Kite na halatang naiinis habang pinapakinggan ang ating bida. Dagdag pa ng ating bida, dahil isa itong charity auction, maglalaro daw siya ng ibang laro. Anuman daw ang kanyang ibid ay dodoblehin niya at idodonate ito sa charity. Makikita rin si Kamida na nagiging seryoso habang nagsasalita ang ating bida. Pinaalalahanan ng ating bida ang lahat na simulan na ang mataas na bidding kung ayaw nilang matalo ng husto. Tinanong pa nito si Mr. Kamida kung hindi ba ganun din ang iniisip niya. Dahil sa tapang ng mga pahayag ng ating bida, nagbulungan ang mga tao sa auction. May nagsabi pa nga na napakayabang daw ng batang Chino na iyon. Ang lalaking sinapak ng ating bida dati ay galit na nagsabing isa raw itong ignorante na hindi alam kung gaano kataas ang langit. Ngunit may isang babaeng nagbulong na cool daw ito dahil nais nitong mag-donate ng mas maraming pera. Samantala, naglahad din si Kamida na wala raw dapat ikatakot dahil isa lang daw itong palabas at hindi seryoso. Lumapit naman ang isa sa mga tauhan ni Kamida at ibinulong na may dala raw ang John family na 5 bilyong pondo, habang ang iba mula sa Far Kingdom at Middle East ay may tig-4.8 at 4.5 bilyong pondo. Aniya, ang 8 bilyong pondo ni Kamida ay sapat na upang duminahin ang buong auction. Humango si Kamida at sinabing sige, ituloy na ito. Habang humango si Kamida, makikita ang kanyang seryosong ekspresyon na tila nag-iisip ng malalim. Nilahad pa nito na bahagi raw ng plano ang auction na ito para maipatupad ang mas malaking proyekto na may kaugnayan sa Greater East Asia Heritage Project. Pagkatapos daw ng auction, ilalathala ito sa mga pahayagan upang malaman ng mundo ang tungkol sa proyekto. Habang nagsasalita, hawak nito ang kanyang baba na tila nagpaplano ng mabuti. Nagbigay pa ito ng malairing ngiti at naglahad na tila ba siguradong sigurado ito sa kanyang plano. Ani pa nito na habang nasa Grand Road daw ito ng tagumpay, wala siyang pakialam kung may maaapak ang langgam sa kanyang daraanan. Nagsimula na nga ang auction at opisyal nang inanunsyo ng MC ang unang item, isang incense burner mula sa Shoto period na may panimulang presyo na 8 milyon. Agad na itinaas ng tauhan ni Kamida ang numero 001 at nagbid ng 30 milyon, na ikinagulat ng iba. Sa gilid naman ay tila may ngiti sa labi si Kamida habang nakatingin sa ating bida na tahimik lamang.
Samantala, makikita ang ating bida na tila walang pakialam sa pagbid ni Kamida habang may ipinapakita kay Xia Yuxuan at nagtanong kung iyon ba ang Arhat statue na dinala mula China noong Japanese era. Hindi raw ito tugma sa kultura ng China kaya nagtataka ito kung maaaring ibenta iyon. Sumagot naman si Xia Yuxuan na noong sinaunang panahon daw ay may ilang bansa na nagpoproduce ng mga goods para i-export sa ibang bansa, kaya nagkakaroon ng bahagyang pagbabago sa mga disenyo. Dahil dito, tila nahiya si Xia Yuxuan at naglahad ng paghingi ng paumanhin. Ani nito na mas malawak ang kaalaman ng ating bida sa mga cultural relics kumpara sa kanya, at pilit lang daw itong nagpapaliwanag. Ngumiti naman ang ating bida at sinabi na gusto rin nito ang pagiging seryoso ni Xia Yuxuan kapag nag-uusap tungkol sa cultural relics. Dahil dito, namula si Xia Yuxuan at sabay pagdagdag pa ng favorability sa 5. Samantala, makikita naman sila Kamida na tila nagtatanong na lamang sa kanilang isipan habang nakikinig sa ating bida. Naglahad ito ng matigas na pahayag na nagsasabing wala raw alam ang mga ignorante raw na patriots na tulad ng ating bida. Nang ilabas ng MC ang pangalawang item, isang blue and white pickup plate mula sa China na may panimulang presyo na 10 milyon, agad na itinaas ng ating bida ang numero 008. Dahil dito, napatingin ang lahat sa ating bida lalo na ang mga mayayaman, pati na si Kamida. Sa isip-isip nito, hindi raw makapaniwala na magsisimula agad sa mataas na bid ang ating bida. Sinubukan nitong maglagay ng ngisi habang iniisip na mukhang patalo ang bida natin sa ganitong bidding. Agad na nagtaas ng presyo ang ating bida ng 300 milyon, na nagpatigil sa lahat. Gulat na gulat ang mga naruroon lalo na yung mga mayayaman sa iba't ibang bansa at may bulong-bulungan pang nagsabing anong klase raw iyon na pagbibid. Samantala, tila natatawa si Kamida habang sinasabi sa sarili na ang underdog mentality ng ating bida ay nakakaawa. Tinanong ng tauhan ni Kamida kung magbibid ba ito, ngunit sumagot si Kamida na hindi raw ito sulit para sa kanya dahil hindi ganoon kalaki ang halaga ng porcelain. Sa huli, opisyal na inanunsyo ng MC na nakuha ng ating bida ang blue and white pickup plate sa halagang 300 milyon. Lumapit naman ang ating bida kay Xia Yuxuan at may sinabi habang hinawakan ang kamay at romantic na eksena. Ani pa nito na ibinibigay niya ang pickup plate kay Xia Yuxuan upang bumagay sa kanyang kagandahan. Nabulabog ang mga naruroon sa auction, at may nagtanong pa kung totoo bang 300 milyong cultural relic ang ibinigay lamang ng ating bida sa kasintahan nito. May ilan pang nagtaas ng kilay at nagsabing puro raw yun bluffang. Habang namumula si Xia Yuxuan, sinabi nitong dapat sana ay binili iyon para sa kanilang museum, pero nagpasalamat na rin ito at sinabing mahal nito ang pickup plate. Samantala, makikita ang mga lalaking naruroon na tila naiinis habang nagbubulungan kung mag-show off daw ba ng pag-iibigan ng ating bida sa isang auction. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel at sa mga naghintay sa aking pagbabalik. Asahan nyo, mga bossing, na magpapatuloy tayo para lamang mapasaya kayo. Siyempre, hindi natin kalilimutan ang pag-shoutout sa ating mga bossing. Bawat episode ay tinatamad mag-recap, kwento'y binubusisi ng maayos, laging swak ko at video. Madaming nag-aabang sa daming ng plot twist, talagang nakakakikilang. Ang mga kwento mahirap itawan, sa bawat detaling in-explain mo lang iwanan. Oo, minsan puyat, editing magdamat, pero sulit pag views tumataas, walang naglag-am. Sa comment section daming nagpapasaya, lahat natuwa, lalo na Tagalog pa. Recap, Tagalog ang dating sa anime at manwa, ako'y laging handang magbigay bawat storya, bawat review, nilalaling ko ang bawat gabay. Para sa lahat ng fans, oras ko'y di sayang. Isang araw daming nang nag-comment, kuya react naman sa susunod na moment.